Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito pa rin po, nagbabalita po tayo mula po sa Europa, sa bansang Netherlands, Amsterdam, dahil nandito po tayo para sa pagbisita po ng mga magkakapatid na mga Duterte ay tayo po ay pupunta doon at susubukan natin makakuha ng mga bagong scoop sa ating mga Duterte, sa ang kanilang mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto na. Pag-usapan na ho natin. Alam nyo, mainit na issue ho ito ha. Ito pong patuloy na nadidiskubre ni Marcos. Na ngayon lang niya nadiskubre. Hindi ko talaga maintindihan mga kababayan. Ano? Presidente ka, wala kang kaalam-alam. Ano nangyari sa'yo? Ay nako. Yan ang mahirap, kaka-party. Party ka kasi ng party dyan sa Malacanang eh. Ngayon, after 3 years, saka mo marirealize, sasabihin mo pa na useless. Sa totoo lang, alam mo, Mr. Marcos, ikaw ang useless. Yun, hindi, that's the truth. Huwag na tayong magmaang-maangan. Ikaw talaga ang walang silbi. Yun ang totoo. Useless ka. Ikaw ang presidenteng, ewan ko, nagmalaki na merong 5,500 na flood control. Tapos biglang pupunta ka ngayon, sasabihin mo, wala pala. Hindi ba? Gago! Saka nakakita ng presidenteng ganun. Hindi, alam mo, eto, ganito lang yan eh. Okay lang naman sana eh. Okay lang sana kung ma-realize mo ngayon. O bakit wala ito mga to? O bakit ganito ito? Palpak ito yung mga useless, bla 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 bla. Ganito, di ba? Okay sana yan eh. Okay sana yun. Ang problema kasi, nagbida-bida ka. Nagbida-bida ka nung mga nakaraang taon at sinasabi mo, ito accomplishment, ito ganito, may flood control, maraming accomplishment, may ginawa, may build better more ka pa, mga paewang ko kung anong pautot mong ganyan-ganyan. Tapos, ngayon sasabihin mo, useless. Wala pala yung mga project na yon. And hindi lang ngayon yan. May pinunta ka pa ng isang araw na kesyo, I'm angry, may paganong-ganong ka pa. Sino ba ang presidente? Sino ba ang may hawak sa sekretary ng DPWH? Di ba ikaw? So eto ka na naman. Sasabihin mo, useless. Baka hindi kaya, sir, ikaw ang useless? Ikaw ang useless na presidente. Kinakausap mo ba yung sarili mo? Hindi to. Baka naman sa sobrang, alam mo na, di ba? Sobrang tama mo. I mean, sobrang correct ka. O, di ba? Kinakausap mo na yung sarili mo. At sinasabi mo na useless to mga to. Mahiya naman kayo. Hindi kasi yung una, yung sinabi mo sa zona, mahiya naman kayo, medyo nag-U-turn yun eh. Pumunta sa'yo. Eto naman, useless, nag-U-turn na naman. Sabi, sa'yo din yan. Di ba? Ewan ko kung anong meron ka, Mr. Marcos, at tila yung karma ay masyado mo nang inangkin. Ito. Gago! Lahat na ata ng kapalpakan, lahat na ng disaster sa bansa natin, inangkin mo na lahat. Nasa sayo ng lahat. Gusto mo kantahan kita na share na lahat. Ang kanta ni Daniel Padilla ba yun? Pambira ka eh. Hindi. Alam mo ito kaya nga minsan ito mga nakaraang araw bumabanat ako dun sa mga vlogger na tanso. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga vlogger na tanso, wala talaga silang mai-content sa'yo. Yung mga loyalista mong mga vlogger, wala silang mai-content tungkol sa'yo. Wala silang mga argumento about your accomplishment, why na hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ka nila kayang ipagtanggol ng merong lohika. Di ba? Etong mga vlogger ni Marcos, ang alam lang, abangan ang mga video namin. Mga Duterte supporter, abangan lang ang mga post namin, abangan lang si BP Sara Duterte kung ano masisira nila kay BP Sara Duterte, kung ano mabababoy nila kay BP Sara Duterte. Walang lohika yung kanilang mga argumento.
Puro na lang, ito si Banat Bay, bayad bay. Ano ngayon? I mean, anong argumento mo para masabi mong, wari, bayad bay? Oh, di ba? May mga ganyan. Dapat magbibigay ka ng argumento mo Kasi ganito si Banat Bay. Kasi ganito ginawa niya. Kasi ganito. Di ba? Para mapatunayan natin. Halimbawa ako, nag-akusa ako na antangan ninyo at ang bobo ninyo. Talaga naman, bakit? Pinipresenta ko sa inyo ngayon na itong mga vlogger ni Marcos, wala talaga silang argumento, wala silang lohika, wala nga ho silang maipakita na depensa doon sa mga akusasyon ng mga ibang tao o mga kritiko kay Marcos. Ibig sabihin, wala sila. They are useless, senseless, wala silang kwenta. Ngayon, pinapatunayan ko sa inyo na bobo, tanga talaga itong mga animal na to. Sila naman, wala lang. Basta lang. Kasi nga po, again, hindi naman po sila seryosong mga vlogger. Sila po yung mga vlogger na yung taga-kanto lang. Di ba? Alam mo yun, yung vlogger lang na nakadampot ng cellphone, tapos nagsimula na mag-vlog, tapos nakita ng amo nila na gusto maging presidente, binabayaran na sila ngayon, di ba? Kesa sa tumambay sila, magiinom-inom sila, manlalaki sila. Kasi mga ito, hindi ko maintindihan, mga lalaking may ahit ang mga kilay. Saka nakakita lalaki may ahit ng kilay. Saka nakakita ng mga lalaki na ewan. As in, ang tapang-tapang ko pero alam mo namang namamakla. Hindi mo talaga maintindihan kung anong klaseng mga tao itong kinuha ng administrasyon nito para lang talaga mambuisit. Alam mo, perfect example niyan, si Claire Castro. Si Claire Castro halata naman kinuha lang siya para talagang itroll ang mga Duterte. So that, akala siguro nila, pag tinroll nila si VP Sara Duterte o pag tinroll nila mga Duterte, ang gagawin lang ng mga Duterte vloggers ay kung hindi depensahan si Vice President Sara Duterte. Ang hindi nila maintindihan, the Vice President doesn't need to be basta ganun. Hindi kailangan na depensahan si VP Sara Duterte. You know why? Kasi kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang depensahan sarili niya. At the same time, hindi na kami kailangan na depensahan siya kasi yung mga tao, alam nila yung obvious. Nakikita naman nila yung kapalpakan ng sinasabi ni Castro, ni Yusek Castro, o si Claire Castro. Alam nila, hindi na kailangan ng vloggers. Yun ang kinamalian nila. Ngayon, yung mga kinukuha naman ng administrasyon nito na para mambash na mga kapwa vlogger para mambash na mga Duterte vloggers, wala naman silang mga utak. Wala naman din silang matinong, alam mo yun, ewan ko kung may pinag-aralan ba yung mga yun o hindi, kasi ayoko sanang ganunin yung may pinag-aralan kasi may matalino naman kahit walang pinag-aralan I mean, hindi nagpasok sa school. May mga matatalino, merong street smart na tinatawag sila. Wala na nga pinag-aralan, hindi pa street smart. Para talagang nadampot mo sa kanto na nagiinuman, na alam mo yung opinionated. Minsan nga, mas matalino pa yung mga nakikipag-inuman kaysa sa kanila Pumunta kayo sa mga inuman, minsan may mga logic pa yung ibang tao doon. O di kaya pumunta kayo sa mga barbero, sa mga barbershop, yung mga usapan doon. Minsan mas may logic pa dito sa mga vlogger ni Marcos Yung totoo. Eto na lang halimbawang useless. Paano mo ngayon niya madidepensa? Mismong si Marcos sinabi niyang useless. Sino bang presidente? Di ba? Sino bang may sasabihin na naman ng iba, argumento na naman ng iba. Kasi hindi panahon ni Marcos yan. Panahon niya yan nung mga nakarang administrasyon. Hanggang sinisisi nga, umabot na hanggang kay Gloria Lahat ngayon sinisisi na except yung sarili Di ba? I mean, sandali.
Oo, may mga mali ang past administration. Lagi naman yan. Hindi perpekto yan. Laging may... Hindi natin nililigtas ang administrasyon ni Pangulong Duterte, ha? Malamang sa malamang may mga nakalusot din. Wala tayong sinasabing perpekto. Pero ang maganda, ito'y inaaksyonan. Ito'y, di ba, kaya nga nung kay Pangulong Duterte, binanggit niya mga pangalan ng district engineer. Sino ang naglipat sa district engineer na to? Binanggit niya kahit kaibigan pa ng kanyang anak yung isa dong kongresista. O, naalala niyo yun? Binanggit pa ni Pangulong Duterte. At marami talagang nasibak din nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi lang ina-announce. Pero marami po kasi akong alam na sinibak noon dahil nga may mga, alam mo na, proyektong ghost project, hindi na lang nag-iingay. Kasi, ang alam mo, si Pangulong Duterte, makatao pa rin yan . Kahit po yan matapang, makatao yan. Marami po yung sinibak na mga dating kaalyado na quote-unquote pinag-resign na lang. Pero in reality, nabuking yun, kasi nga, kahit pa paano, para hindi na mababoy publicly at madadamay pa yung buong pamilya. Binanggit niya yan sa isa sa mga kanyang talk to the people. Sinabi niya yan na pinag-resign na lang niya para hindi na madamay ang buong pamilya sa bashing ng taong bayan. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi si Pangulong Duterte na nagsalita, useless, wala namang kwenta ito mga ito. Tapos walang ginawa. Ang atin lang, useless pala Mr. Marcos, yung sinasabi mo. Useless pala na wala na mga nangyayaring proyekto. Sana na-realize mo yan, dapat ginawa mo yan first year ng iyong panunungkulan. O ano ba ang mga useless na proyekto na napirmahan, na nabigyan ng budget, tapos hindi tumatakbo, hindi na nag-i-improve o walang nagaganap doon sa proyekto na yon. Dapat unang taon pa lang, ayan ay inano mo na, diniscover mo na, inalam mo na, para yung mga susunod na taon, inayos mo na. Hindi . Ano ginagawa mo ngayon? Naninisi ka, Nino? Sino useless? Anong useless? Yung nakita mo dyan, angry ka? Kanino ka angry? And eto simpleng-simple na lang mga kababa. Eto, napakasimple. Ang dami nang nadidiscovering ghost project. Okay. Ang dami nang sinasabing useless. Galit ka na. Pero bakit nakaupo pa yung sekretary hanggang ngayon? Na in charge sa lahat. Remember he is in charge of all the projects. Even if sabihin na natin wala siyang kinalaman sa korupsyon, wala siyang kinalaman sa approval, but the mere fact that you are the head of that department, ikargo mo kung ano mangyari sa ibaba mo. Kaya ka nga inilagay ng presidente na you were appointed to do something about that particular agency. And yet, wala kang ginawa. Sino useless? Di ba? Pwede si Secretary Bunuan. Hindi, ganun lang kasimple. Panoorin natin tong balita na ito Pasok. Useless o walang silbi. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 200 milyong pisong flood control project na kanyang ininspeksyon sa Tuba Benguet ngayong araw. Dagdag pa ng Pangulo, tila mag-aabono pa raw ang gobyerno dahil sa kapalpakan ng proyekto lalo't apektado rin ito ang bahagi ng Cannon Road. May Agenda Weekend Report live si Ivy Reyes. Ivy, anong balita dyan? George, dismayado na naman ang Pangulo sa nasaksihan niyang flood control project dito sa Tuba Benguet dahil ang 264 million peso rock shed project dito nag-collapse ang ilalim at gilid bunsod ng sunod-sunod na bagyo at malakas na pag-ulan noong Hulyo. So very clear. Here we go again. Pang-5 na yata nating inspeksyon ito. Tingnan mo na, pang-5 inspection mo na. Hanggang ngayon. Anak ka ng weteng, Hindi ko gets talaga .
I mean, panglima mo na to, ngayon mo lang talaga nalaman itong mga bagay na ito. And it's always the same. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Gaya ng obserbasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bulacan, parang wala raw ginawang trabaho sa rockshed na ito. Matatandaang ito yung proyektong matagal nang ipinapa-audit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil bukod daw sa natural causes, baka dapat ding tingnan kung may construction flaws ba kaya pumapalya ang proyekto. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 35% ang nawawala sa mga negosyante sa Benguet kapag nagsasara ang Cannon Road. Kaya naninindigan itong economic sabotage ang anyay pangungurakot ng mga kontratista. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Dagdag ng Pangulo, mukhang doble ang kailangang gastusin ng gobyerno para isaayos ang Cannon Road. Buwelta naman ng DPWH Cordillera, tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Itinuturo ng Presidente ang contractor. Ang LGU, nasa DPWH Cordillera naman ang sisi. At ang DPWH Cordillera, national budget daw ang salarin. Itong kinatatayuan ko kasi bukod sa hindi raw kasama sa 264 million peso rockshed project, taong 2000 pa nang huling naipagawa. In 2023, our office tried actually to request for augmentation fund to complete the 248 meters, but walang pundong dumating. So last year we proposed the completion of the remaining 97 meters, no, out of the 248 meters worth 240 million. Excuse me. And when the NEP came up, 100 million lang ang dumating. Samantala, nang matanong kung sino ang contractor ng rockshed, itinuro ng DPWH ang 3K Rock Engineering na nakapangalan kay Engineer Francis Cuyo na tumakbong congressman para sa Lone District ng Ifugao. Sa ngayon, hindi pa sumasagot si Cuyop sa ating mensahe. Congressman na naman, no? Grabe talaga. Tas magagalit sila kay Magalong. Hindi, nagagalit sila kay Magalong ngayon eh. Pinagtutulungan si Magalong ngayon eh. Ng mga kongresista eh. O ilabas mo ebidensya mo. Eto tumakbong congressman. Meron pa nga mamaya, ipapakita rin natin siguro yung isa pang kongresista na party list. Ang bihirang buhay, oo. Urge, mabalik tayo sa Pangulo. Ipag-uutos niya raw na ibalik yung LGU acceptance o yung tinatawag na formal recognition mula sa mga local government dahil hindi gaya noon ay ang nagagawa lang ng gobyerno ay ang mag-inspection sa mga umano'y tapos ng proyekto ng mga contractor na ito. Kailangan daw na maibalik itong scheme na ito dahil para may approval o assurance on the side of the government bago maabsuelto ang mga contractors sa mga kinontrata nilang proyekto sa DPWH. At kanina, pagkatapos ng inspection ng Pangulo dito sa Camp 6, bumaba si Presidente sa Camp 3 para naman inspeksyonin itong rock netting project na nagkakahalaga ng 114 million peso dito pa rin sa Cannon Road. At ito ay natapos pa noong termino ni former President Rodrigo Duterte at ayon sa Pangulo, parehong palpak ang mga proyektong ito. George. Nako, But Ivy, hinala ko si Duterte na naman na may kasalanan dito. Ayan ang ididiin. Si Duterte na naman ang may kasalanan nito. Naku po, patay tayo dyan. Tuloy. may update ba mula sa Pangulo kung gusto niya magpalit ng liderato sa DPWH? George, ang huling update o pahayag ng palasyo tungkol dyan ay Secretary Manuel Manny Bono wants to enjoy the trust of the President. Pero ayon sa isang source ng BNC, umuugong pa rin ang pangalan ni na former Secretary Rogelio Singson at ngayon ay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bagamat umatras si former Secretary Singson, mainit pa rin at umuugong pa rin ang pangalan nito. Sa ngayon, dadalawa pa lang ang pangalan na umuugong at umuuli sa DPWH. George. Ivy, kanina kasama nga ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Mayor Magalong. May balita ba kung i-forward niya o naibigay na ba niya o napag-usapan nila
yung sinasabing mga ebidensya na magtuturong may ugnayan yung mga kongresista at ito nga mga maanumalyang flood control projects? George, sa ngayon wala pa rin ipino-forward na pangalan si Baguio City Mayor Benji Magalong at wala rin siyang binigay na pahayag kanina sa ambush interview kasama ang media kung sino yung 3 kongresista na tinutukoy niya na nandito daw sa Luzon. Alright, maraming salamat, Ivy Reyes. Ayan, oh. Ito. Alam mo mga kababayan, gusto ko lang gusto ko lang kasing banggitin. Meron kasi tayong napag-alaman. Ito. Papakita ko sa inyo kung bakit talaga may malaki tayong problema pagdating po dito sa flood control project. Alam mo, ito kasing si Marcos, ang problema kasi sa kanya, ang dami niyang sinasabi na useless, ang dami niyang sinasabi angry, ang dami niyang sinasabi mahiya naman kayo. Bakit, alam mo yun, bakit hindi yung katabi mo ang iyong sabihan ng ganyan ng diretsyo? Bakit kapag naglumilingon siya kung kasi sino-sino dyan, kontraktor, kung sino man dyan, basically, pinsan mo may problema. Bakit ho? Akin, hindi ko naman sinasabing corrupt si Romualdez, hindi ko sinasabi yan. Pero, the mere fact na siya ang speaker, siya ang kahit papaano namumuno pagdating po sa budget deliberation sa Kamara. Pagdating sa small committee, alam naman po natin na naandun din siya. Diba? Yan po ang balita natin naandyan po siya. So, ibig pong sabihin, may direkta siyang kinalaman sa anumang klaseng flood control project o anumang proyekto ng gobyerno. Huwag ka na magpalingon-lingon sa kaliwa, sa kanan, di ba? Sa taas, sa baba. Nasa tabi mo, nandyan. Nandyan sa tabi mo. Bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Ito, may papakita po tayong ulat. Ulat mula sa Breaking News Negros Oriental. From the official portal, yung sumbong sa Pangulo. Ayan, pag kinlik mo yan, lalabas yan, sumbong sa Pangulo, verify you are human. Hindi po ako human, animal po ako. Hindi, ayan. Ayan yung mga yung list ng flood control project. Okay? Diyan sa list ng flood control project na yan, na makikita niyo, dami niyan, di ba? Ito po, according sa Facebook na Break News Negros Oriental, isang news online na local diyan sa Negros Oriental. Ayan po, total of 112 flood control project were listed for Negros Oriental with an overall cost of 4.16 billion. Okay? Andyan po yan, per district. District 1, 991 million. Ayan District 2, 1 billion. District 3, 1.94. Ito po yung mga kontraktor. Na according, galing po ito sa opisyal na ng Pangulo. Ito ang top contractor. Ayan, nakasulat na dyan. Top contractor for district. Ayan, nandyan po lahat. So, napakalinaw po. At ang matindi ho dito, ito matindi dito. Alam nyo ho ba, doon sa distrito ni dating Congressman Tebes, napakalaki po ng kanyang flood control project. Alam nyo kung magkano? Umaabot ng 2 billion. Flood control pa lang po ito. Okay? At ito yung panahon na tinanggal na nilang congressman si Tebes. Nagigets ninyo? At sinong in charge ng distrito ni Tebes? Walang iba kung hindi si Romualdez. So 2 billion. Sabi nga, alam nyo, napag-alaman ko sa aking research, yung budget ng pangkalahatan, pangkalahatan na po ito, ng distrito ni Tebes noon, 2 billion. Ito, yung 2 billion na sinasabi na flood control project
ng distrito ni Tebes ay 2 billion na. Yung panahon ni Tebes, lahat na ho yun. Lahat na ng mga proyekto doon. Karsada, eskwelahan, lahat na po ng mga proyekto. Nung panahon ni Tebes, 2 billion ng total. Ngayon, flood control pa lang, 2 billion na. Wala pa yung iba. At sino in charge? Sino? Hindi ho si Tebes. Si Romualdez. Siya na po ang in charge dyan. Siya po ang ano dyan ang parang pumalit. Alam mo, napaisip tuloy ako talaga ng matindi. Diba, hindi lang naman po nag-iisa si Tebes na parang naalis sa posisyon tapos ang naging in charge ay si Romualdez. May iba pa alam ko . Correct me if I'm wrong, pero alam ko meron pa. So in charge doon si Speaker. Ang tanong, magkano kaya ang proyekto doon? 'Di ba? Magkano kaya ang proyekto doon ng flood control? Again, we are not saying that Romualdez binulsa yung 2 bilyon. Di natin sinasabi yan, ha? Wala ako sinasabing gayaan. Okay? Pero malinaw na mismong si Pangulong Marcos nagsasabi na may problema sa mga flood control project. Kaya nga nagkalulubugan ng buong Pilipinas . Umambun lang, lumulubog na Pilipinas. May problema. Kaya nga sinasabi ko, Mr. Marcos, wag ka na magpalingon-lingon kaliwa o kanan. O, taas o baba. Ang akin, bakit di mo tingnan yung katabi mo? Yung kamag-anak mo? At sino tong kamag-anak mo? Siya ang pinuno ng kamara. Ito pa nga lang sample sa Negros pa lang . Di umano ay 2 billion na ang flood control project. Mga 1.9 to be exact. 1.9 ang flood control project pa lang po yan. Hindi pa ho yan yung mismong pondo ng buong distrito na tinanggal si Tebes. Kaya hindi kaya yun ang isa sa mga dahilan? Kasi tandaan ninyo napatunayan natin dito sa ating channel na kaya tinanggal si Tebes, inagaw lang pala yung mga negosyo niya. Alam naman natin, napakaraming mga gambling doon na legal gambling . Ito yung nasa PAGCOR. Tapos ngayon, pagmamay-ari na ng kalaban niya. Tapos eto na naman. Yung distrito niya, yung budget ng kanyang distrito, allegedly 1.9 billion flood control project pa lang. Aba kung totoo yan, sana'y sagutin ni Speaker Romualdez yan. Kasi siya ang in charge ngayon dyan. Di ba? I mean, again wala po tayo sinasabing corrupt si Speaker. Pero, ang tanong, totoo ba na may 1.9 billion na flood control project dyan sa Negros? Sa distrito kung saan si Tebes ay tinanggal ninyo at ikaw ang parang naging in charge ngayon? Totoo ba yan, Speaker Romualdez? Di ba? Kaya nga sana, yan yung mga kausapin ni Marcos kung talagang seryoso si Marcos. Yun lang naman po yun . Kung seryoso ka, Marcos, kausapin mo, pinsan mo. Di ba? Wag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Eto, pag-usapan naman po natin itong issue patungkol po sa hearing kasi may matinding pasabog si Marcoleta sa susunod na hearing. Ito panoorin natin ito Control projects, di umano. Nationwide dyan, Sen. Opo. So sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan . Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman . Opo. So pag
binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O, dililista na natin. Talaga salaula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, ha? Iniulat, completed, nakapagbayad. As in, totally ghost. Kaya ang pinagtataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA sa film? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang kontraktor mismo, yung district engineer. Grabe. Tingnan mo, district engineer ng kontraktor. Sabi, may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Yung mismong district engineer, meron siyang sariling project. Para bagang ang nangyayari, nangihiram lang siya ng pangalan o rehistro ng isang construction, pero sa totoo lang, kanya napupunta yon. Tapos bibigyan lang niya yung construction na company. Kaya magtuturuan na yan tingnan mo. DE ka, alam niya Second Engineering District. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan, Yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Ma-downgrade. Sapagkat dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, kikita pa ako ng 5% na royalty. fee. Tama. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Pinamamalengke niya. Ito. Pinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up, yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Nagigets ninyo? So win-win situation yun doon sa construction company. Dahil pag ginamit ng DPWH yung kanyang lisensya, okay? O yung kanyang kumpanya, aangat sila ng aangat. Magkakaroon sila ng level doon sa... Pag umangat sila, maganda yun. Mas makakakuha sila ng marami ngayong project. Bawat project, kunwari, hihiramin yung kumpanya mo, sasabihin sa'yo, relax ka lang dyan. Meron akong project, sa'yo yung 5%. Sir, mga ma'am, million po ang pinag-uusapan, yung iba billion. Billion, ilang percent po magkano po yung 5% sa 1 billion? O di kaya sa 100 million? Mababa na yun. Kaya di hamak na grabe ho pala nakakabili ng sasakyan na may payong. Sorry. Walang ganun. Tama, mali. Di ba? Ang lupit, di ba? Ang lupit po ng mga ganyang kasing galawan. Tapos, may pera ka na nga, monetary advantage mo na yan, kikita ka, aangat pa yung kumpanya mo, magkakaroon ka pa ng mas madaming estrella dyan. Ngayon, mas marami ka pang pwedeng pasuking proyekto mula sa gobyerno. O di, ikaw, kukuya-kuya lang.
Di ba? Tapos meron kang magkano? 40 billion sa bangko. Posible yun eh. Alam mo, tapos iba pa yung ibibigay sa congressman ha. Kasi tandaan ninyo, ganito yan eh. Ano ba ang papel ng ano? Maaring kasi tama si ano, maaring kasi sinasabi ng iba, dapat ang pinupunta rin kasi yung congressman, hindi lang yung DPWH. Kasi ganito sistema niyan, di ba? Yung congressman, ang maglalabi niyan para, magkaroon kami ng project dito. Papayagan niya yun ng leadership o ni Speaker Romualdez. O sige, mag-alat tayo ng project dyan. Ganito, halimbawa, 1 billion sa distrito ni Banatbay. May 1 billion na project dyan. Okay, ngayon, papasa ko na ngayon dito sa DPWH. May project tayo, papagawa tayo ng ano dito, ng isang ng tawag doon, Poso Negro, ganon, halimbawa. Halaga 1 billion. Diba? Sinong construction company kukunin natin dito? Kung, tatanong ng DPWH. Kasi remember, kaya nagkaroon ng project dahil sa paglalabi ng congressman o dahil sa pagsisip-sip niya doon sa speaker. Kaya nagkaroon ng proyekto yan. Ito naman DPWH. Sige. May kikitain ako dito. Kong, ano bang construction ang kukunin natin na kumpanya? Sino bang gagawa nito? Relax ka lang dyan, Brad. May bata ako. Akin din to. Nasa pangalan lang niya. So, pambihira. Kung na siya doon sa construction, kasi may 5%, minsan 10%, di ba? Tapos, may lagay pa siya ngayon dito sa DPWH ng diretsyo. Bakit hindi papayag ang DPWH? Kasi, relax ka lang dyan, district engineer o district, eto sa'yo, 20% sa'yo. Di ba? 20 sa amin na yung the rest, dito sa construction yung ano. Kaya nga, dati kahit pa paano, meron pang pampagawa eh. Pagawa naman natin yung 20%. Di ba? Katkungin naman natin yung 20% pang pagawa. Das the rest sa atin na ngayon. Ghost talaga. Wala nang pagawa. Basta, nakakuha na. I-download na natin yung pera. Atin natin hati-hati na tayo. Ganun na nangyari. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal! Pero practice yan sila. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Yun ang akala mo marami, Sen. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa... Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan parang artista band, gano'n. Pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang mo yun, ha? District engineer lang ito, ha? Yari na, nakapag-research talaga nako, ewan ko. Nakapag-research si Marcoleta. Kasi dito, meron na siyang tinutukoy dito eh. Di ba? Meron na siyang tinutukoy kung sino itong district engineer na ito. Naku po, kailangan lang natin malaman kung sinong kakuntsaba nito. Okay, ngayon, bakit siya nakakaginhawa? Bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno. Gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Lahat na. Sabi niya, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million,
pag 150 million pataas sa regional director, etc., hanggang national. Eh, ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split sila eh. Splitting of contracts. Bawal na naman yun. Ay, hinihiwa-hiwalay. Kunyari, Hati-hati. 500 million yun. Opo. O gagawin niyang 50 million, 50 million, 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Eh kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. O eh, yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. O, sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan eh. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabusa nilang lahat. Ayan. Nako, isang bagay sa ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggan. Oo, tama. May magandang Maganda sinabi ni dito, ni Marcoleta. Investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, Oo. natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Oo. Makati parking? Yes. Di ba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan ay may 2.2 billion? Nasira ang political career ng mga binay Oo. dyan. Yes. Dahil siya tatakbong nun eh. Yes, Presidente eh. Mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Lumitaw na ngayon ng resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang daming pinakitang ko. Ang daming matitibay na. Diba? Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Oh. Junjun Binay, at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya nasira ang kanyang political career. Niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Yun, Jensen. anong relasyon niyan sa Baka naman ganito pinag-uusapan? lang Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama sige ba nga. ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes ha. Oo nga, tama din naman kayo. At Yun ang banat, di ba? May nangyari ba doon? Wala. Imbestigate, pinuliti ka lang. Wala. Tapos, ano ba apelido ko? Di ba Marcoleta? Nangyari si Trillanes doon. Agoy, nabanatan si Trillanes doon. Nangangayon, kasama nyo, Lubaw tsaka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Tsaka may mga technical Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. Politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang,
papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Yung Kasi ghost- ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, Talabakan yun. talagang, yun, grabe sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatan na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, Opo. may pananagutan po sila. May At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, sen. yan. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost, opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol diyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan diyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yon? Kung 55, Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Oo. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung Ayun. kung sino man yung hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan. Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Grabe, Ikaw, no? may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Opo, Di ba? yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Oho. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po ninyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong Maganda pandilinan yun. sa taong Pwede ba bayan. i-sheriff yun, sen? Kunin mo mga gano'n. Para nga madali tayo, kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 40 sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. O sige, prosecution wala na. Maganda yung idea ni Sir para kasi pagka yan, dinaan pa sa husgado, naku po, kakatagal na yan. Gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. kasangkot ka dyan eh. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumarsaw dyan. Correct. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Tigil-tigilan nyo na. Ayun. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka-BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Kaya ngayon 5% na eh. Advance po?
Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa akin. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na Yan. natin. Exciting yan. Anyway, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, hindi nila napansin hindi sila nakikipag-coordinate O yun, at least narinig mo sinabi niya, hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba? Grabe, alam mo. Maganda to. Exciting to. Exciting to. Kailan kaya yung next hearing nito? Ay, tako. Dapat palakasin na lang natin kasi... Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dagdagan ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Napalitaw na may project kahit wala dahil tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ang sarap nung pakinggan yung pambabara ni ano. Pero ito, biro-biroan lang naman nila to. Pero yung pambabara ni Margoleta, sarap pakinggan no? Nakakatuwa Kaibigan mo, di mo pala kilala yung pangalan. Mamili ka ng kaibigan mo. Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yun. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Circle of friends Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit dito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa Yung na nauna po. dyan, 510. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Kasi 2006 yung una, di ba? Makakala mo hindi ko kabisado lahat yan. Ako, kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, tama. Yari ka. bahala ka sa buhay mo. Ganyan talaga ang mga abogado. Magaling. Palakpakan. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Balisasa. Balisasa. Balisasa ka. Pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin mo. Mandates that the Department of Environment and Natural Resources... Tagalog mo na. Hindi, Pa-English-English ka pa The primary government agency. Ano? Ayun, primary government agency. Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived therefrom. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. Yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung Sen. 510 ang basahin mo. Ayun na una. Yun na una. Executive order Nauna yung 510. 800, nauna yung 510. 510 muna na, Hindi tayo sir. magkaintindihan
Tuwan-tuwa ako. Yung kanilang balik-taktakan, ang galing talaga. Habang hinahanap mo, habang hinahanap Wala mo. ako ng 500 eh. Hanapin mo. O, sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon at sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May structure sa halip na, na buwagin natin, Sen. May structure na. Wala patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. Sa tingin ko patay. Ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo. Ito pala matagal. 206. Oho. Ano 2006. Ano na tayo ngayon? 2025 na. O ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho. tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka tinik-tinik ma-revive pa pa. yan eh. Hindi kasi naalala ko siya, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyo natalakay yan eh. Isibihin, dapat ng mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay man lang sana, at napakahalaga pa rin ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Wala. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ganon? Ako na lang ilagay nyo dyan, Seth. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Ay, nako. Eto. Anyway, mga kababayan, napakaganda po at very exciting po yung susunod na hearing. Dahil talagang, eto nga di ba? Maganda nga yung suggestion kasi meron pala tayong ganyang klaseng ahensya ng gobyerno na hindi naman nagpa-function. Para bagang kung merong peking construction company, kung merong peking construction company, parang may peke ding ahensya ng gobyerno na tila parang sila lang quote-unquote ang nag-a-approve, pero alam naman natin na parang loko-lokohan lang, di ba? Kaya alam nyo, mga kababayan, bantayan po natin ito na maigi, itong hearing ni Marcoleta tungkol ho dito sa flood control. Simula pa lang po ito. Simula pa lang ng paninilbihan ni Marcoleta ito. Palakpakan nga natin si Marcoleta. Ay nako. Anyway, mga kababayan, sana po mag-like and subscribe po kayo dito at yung paalala natin yan sa baba. Kung gusto ninyo, sana naman magpa-member din kayo. Kung hindi, okay lang din. Pero kung magpapa-member kayo, mas malupit kayo. Talagang banateros kayo. Di ba? Pero kung hindi, okay lang din. Anyway, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na eleksyon. Eleksyon. Biro lang. Ganun kasi yung mga yun, di ba? Lagi na lang eleksyon na nasa utak. Magkita-kita tayo sa susunod nating video.